Wala na mga kabayan, patay na impeachment, pinare-remand na sa lower house itong articles of impeachment. Ibig sabihin ito ay as good as dismissal. So nagbotohan nga sila, 18 yung pumanig, kumampi kaya sa pagbasura dito sa impeachment complaint. So wala tayong magagawa kasi ay ang 12 dyan sa mga senador na yan ay mag-re-election sa 2028. So nakita nila itong nakaraang eleksyon na malakas pa rin ang mga butanting DDS, lalo na sa Mindanao. So talagang ang nakikita ko ditong primary reason kung bakit kating-kate silang i-dismiss o ibasura itong impeachment complaints ay nanghihinayang sila sa kanilang boto na makukuha sa DDS factions. So ayun, tandaan nyo ang mga pagmumukha nitong mga senador na ito na bumoto para ibasura itong impeachment complaint. Alam nyo ba nakakatawa dito? Sinabi pa ni Bongo, hindi raw nakakain ng impeachment. So yan po ating mga senador ng bayan, mga kaibigan. Sana huwag na makabalik itong 12 ito. Pero hindi rin tayo sure, ano? Kasi isipin mo naman, nakapasok si Marcoleta, nakapasok si Aimee, nakapasok sila ito nakaraang eleksyon. So hindi malabo na makabalik pa rin itong mga ito. So sa mga legal minds, pati yung mga framers ng Constitution, dyan si Justice Ascuna, nariyan si Attorney Sarmiento, Rene, nariyan si Attorney Christian Monsod, ito mga surviving framers ng ating 1987 Constitution. At lahat sila ay nagsasabi na pagkatapos mo ipasa ay diretso na sa trial. Walang nakalagay na pwedeng i-dismiss ng Senado. Tuloy-tuloy lang dapat ang trial. So malinaw dito na merong grave abuse of discretion on the part of the Senate. So pwedeng may mag-complain sa Supreme Court, ireklamo mga senador, kaya lang ganun din mangyayari dyan. Ang bottom line dyan, kahit magtuloy-tuloy pa ang hearing, ay maraming makakuha ang boto ang Sara Duterte kasi ang kailangan lang niya ay siyam. Ito 12. Kahit pa alis na dyan yung kahit pa umalis dyan yung 12 na hindi na-re-elect, pero merong na-re-elect si Lito Lapid, sina Cayetano, yung babae. So meron talagang ma-retain. So mabigat ang laban. In other words, hindi na ho natin mabubulat lahat kung sino ba talaga itong mga nakatanggap na ito ng confidential fund ni Sara Duterte, tulad nito sina Mary Grace Piatos, sina Oishi, sina yung pangalan ng cellphone, pati daw yung mga AFP na sundalo meron daw naka-receive pero itinanggi na nila yan. Hindi natin makikita kung ano bang uri ng crimes yung ginawa ni Sara nung siya pagbanta ng buhay ni PBBM, ni Lisa Araneta at ni Martin Romualdez. Hindi na mabubulat lahat. Pati yung kanilang mga bank account na sinasabi ni Senator Trillanes ay hindi na rin mabubulat lahat, matatago na. So yan po, masaklap na nangyari sa impeachment ni Sara Duterte. Kahit sa survey lumalabas na 88% ng mga Pilipino ay gusto ituloy impeachment, ay mukhang wala na mangyayari talaga. At kahit pa sabihin natin na may mag-file sa Supreme Court ng laban sa Senate for grave abuse of discretion, at sabihin ng Supreme Court, oy, Senado, ituloy nyo yung impeachment, huwag nyong ibalik yung record sa lower house. Ay kung hindi naman sila susundin ng Senado, ay wala rin, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pero ano pa magagawa natin? Ang power naman ng Supreme Court hanggang doon lang magsabi, I don't think pwede nilang i-contempt lahat ng mga senador na ayaw sumunod. Medyo duda ako doon. Mukhang wala silang power of contempt laban dito sa mga senador. Hindi naman pwedeng tanggalin ng Supreme Court yung mga senador na yan. Kasi ang may poder sa kanila, itong pamunuan din ng Senado, yung Ethics Committee. So mabigat ang laban. Pero meron pa namang mga natitira pang baraha itong gustong ay papanagutin si Sara Duterte. Tandaan niyo, meron pa mga criminal case na nakabinbin sa NBI at I think sa DOJ. So kung tutuloy yan, pwede siyang mahatulan dyan. So mas malaki ang chance na mahatulan siya dyan kasi usually wala namang mga re-electionist na pamoso dyan sa mga DOJ at sa NBI. Hindi gaya sa Senado na talagang 12 dyan ang muling tatakbo sa 2028. Iniingatan nila yan. Sa madaling salita, hindi na po ito usapan ng batas. Hindi na po usapan ng prinsipyo.
Ang usapan po dito sa Senado ay kung paano sila makakabalik sa pwesto sa pamamagitan ng pagpapanatili ng boto ng mga DDS voters. So yun po, masaklap na nangyari. Ibabalik na nga record sa lower house. At tingnan natin kung ano magiging reaction ng lower house. Tatanggapin ba nila ito? Sila ba yung mag-argue? Pero alam nyo mga kabayan, kung susundin natin ang batas, walang karapatan ng Senado na i-dismiss yan. Dapat dyan ay tuloy-tuloy lang ang hearing gaya ng nabanggit ko kanina. Wala silang discretion na i-dismiss dapat yan. Kasi ang impeachment court ay special court, hindi ang gaya ng ordinaryong korte na outright, pwedeng i-dismiss. Wala pong nakalagay sa Supreme Court, sa 1987 Constitution na pwedeng i-dismiss. Ang nakalagay lang doon, pagkapasa ng lower house ay tuloy-tuloy na impeachment forthwith. Ibig sabihin, agad-agad, immediately. Saan po nangyari? Tingnan natin kung sa ngayon, siyempre, tuwan-tuwan ang mga Duterte camps. Nagdiriwang na mga yan. At saka mukhang alam nila mangyayari kasi maagang nag-celebrate si Sara Duterte, lumipad na sa Malaysia ba o Indonesia. Mukhang alam na ang mangyayari. Hindi rin natin alam kung ito bang nung mag-closed door meeting itong mga senador, ito na ang napag-usapan nila. Hindi natin alam yan, sa madaling salita, ang tao dito ay ang taong bayan. Wala tayong magagawa. Ganyan natin mga senador, walang bayag, puro personal interest ang kanilang iniisip. Ang puro iniisip nila ay kung paano makakabalik sa pwesto, kung paano tuloy-tuloy nakikita, kung paano tuloy-tuloy na ang kanilang mga negosyo bilang mga senador. Kasi politics is business. Kung paano tuloy-tuloy na mananatili sa pwesto, wala na ang prinsipyo, wala na ang batas, wala na ang rule of law. Paglabag ito sa Constitution, nilabag nila yan, napakalinaw. Kaya lang, hindi naman sila kayang disiplinahin ng Supreme Court. Walang contempt power. Hindi sila pwede ipakulong. Walang penalty. So, ano na lang dapat gawin? May mga taong bayan na lang kumilos sa malamang. People power, siguro. Tingnan natin kung sila ay matatas sa people power. Abangan nyo yung mga senador na lalabas sa Senado. Abangan nyo na lang. Yun na lang yung masasabi siguro. Abangan nyo na lang. Baka maglalakad dyan. Punta doon sa kanilang parking. At inyong batiin. Batiin nyo na isang maalab na pagbati. Na isang malakas na pagbati. Na isang puwersadong pagbati. Yun lang magagawa nyo. So yun po ating Senado. Majority ay para lang sa kanilang personal interest. At hindi para sa interest ng mamamayan. Hindi para sa interes ng pananagutan sa batas ng mga nagkasalang pinuno ng bayan na kung saan ay naghuhumindig ang mga hubad na ebidensya. I think ito na ang pinakapal na mukha na Senado sa history ng Pilipinas na aking nakamulatan. Ito na talaga ang pinaka-brazen, pinakamanhid, hindi nakikinig sa tao, hindi nakikinig sa batas, hindi nakikinig sa rule of law. Ito na ang pinakagarapal, makapal ang mukha at talagang pinakawalang hiyang Senado na tumubo sa balat ng Pilipinas. Nakakahiya mga senador na ito. Nakakahiya. So tandaan nyo po ang pagmumukha nitong mga senador na ito na tatakbong muli sa 2028. Sana ay magising ang mga DDS voters, yun ang inaasahan nila na magpapanalo sa kanila. At sana ay mahimasmasan sila na mali ang pinagagawa nitong Senado na ito. Pinakanakakahiyang Senado, pinakagarapal, pinakawalang kahihiyan. Binabastos ang kanilang sarili. Isipin mo si Cynthia Villar at si Robin Padilla, hindi nagsuot ng robe, pambabastos yan. Sa Senado, na kung saan yun ang kanilang kinabibilangan. Pag nanalo pa ulit sa 2020 itong si Robin Padilla ay talagang wala na. Mukhang wala ng pag-asa talagang ating bayan kapag nanalo pa muli ang mga tao na ito. Kaya na mahirap na politika sa Pilipinas, kampi-kampi, wala na yung mga panatik o bulag. Wala sa kanila yung pagnanakaw, wala sa kanila ebidensya, wala sa kanilang rule of law. Basta gusto nila ang taong ito, susuportahan nila ito hanggang dulo kahit paano ang pinagagawa nito. Yan ang problema sa ating
Majority ng mga botante, yun ang problema. Hanggat hindi tumitino, hanggat hindi nagigising ang ating mga botante, ay paulit-ulit lang ang ganitong eksena. Not only in the Senate, but in other branches of government. Yan po masaklap. Kaya dapat yung pananagutan ay sa elementary pa lang ay tinuturo na sa mga mag-aaral. Bahagi dito ang teacher, dapat ang media, ganun din. Dapat meron silang free time na laging lumalabas sa kanilang mga komersyal kung paano ang isang matinong pamumuno. Para sa ganun ay makatulong sila sa paggising sa mga botante. Wala naman silang kailangan banggitin tao, basta ilagay lang ang panuntunan. Every 30 minutes lumabas sana sa media, sa radyo, yung mga uri ng mga politiko na dapat nating ay tangkilikin, dapat may kasali dyan ang media eh. Iyan po ang problema sa Pilipinas. Alam ng mga politiko na mas marami ang kaya nilang bulahin kaysa ron sa mga hindi nila kayang bulahin. Alam nila yan. Kaya hindi na pinapansin yung iilan, kahit medyo marami din yung bumupuna sa kanila, hindi nila pinapansin yan kasi alam nila, pagdating ng eleksyon, mas marami pa rin yung kanilang mabobola at mapaglalaruan.